Mabilis na inatake ni Yuan ng kanyang matalim na espada na Edge of Nightfall ang kanyang kanang braso na napuprotektahan ng suot niyang triaina. Sa pagkagulat ni Merlin ay napatanong ito kay Yuan kung nasisiraan na ba raw ito ng ulo. Ano ba raw ang iniisip nito sa ginawa niyang iyon? Ngumiti si Yuan at sinabi na sinusubukan niya lang daw kung gaano kaganda ang depensa at skill effects ng bago niyang item. Sinabi ni Merlin na hindi raw tama na atakihin ito ng kanyang espada ang sarili niyang braso. Nakangiti pa rin si Yuan at sumagot na wala naman daw nangyari sa kanya. Sinabi ni Yuan na kahit nga raw mukhang ordinaryong damit lang ang suot niya ay isa pa rin daw itong adamantium armor. Hindi nga raw ito madaling nagkakapinsala kahit pasubukan niya ulit itong atakihin. At kahit pa nga raw maging gawa lang ito sa papel ay hindi pa rin siya magtatamo ng malaking pinsala. May isang klase nga raw ng kapangyarihan ang pumuprotekta sa kanya habang suot niya ang triaina. Biglang napalibutan sina Yuan at Merlin ng isang makapal na water attribute mana. Sinabihan ni Yuan si Merlin na umatras daw muna dahil delikado raw ito. Habang tinitingnan ni Yuan ang dumadaloy na tubig sa kanyang paligid ay naisip niya na sa pagkakataong ito raw ay blue mana naman. Kasunod ng pagragasa ng water attribute mana ay ang pagpapakita ng isang hindi maipaliwanag na nilalang sa harapan ni Yuan. Pinilit ni Yuan na tingnan at kilalanin kung sino at ano ito, pero hindi niya nga raw makita ang mukha nito dahil nakatalikod daw ito sa kanya. Habang iniisip ni Yuan kung kanino bang likod ito, ay tuwang-tuwa naman na lumabas ang hawak niyang mahiwagang itlog. Nagsimula ring umangat ang incubation rate ng mahiwagang itlog. Napaisip si Yuan kung kagaya rin daw ba nito ang nakita niya noon sa Kaini. May kakaibang araw sa mga kagamitang ito kung ikukumpara niya ito sa mga ego item na mayroong sariling diwa o kamalayan. At dahil hindi ito ang unang beses na makaranas si Yuan ng ganitong pangyayari, ay sinubukan niyang magtanong kung ano ba raw ang nilalang na nakatalikod sa kanya. Sinabi ni Yuan na wala nga raw itong pangalan, hindi naman daw ito halimaw at lalong hindi rin ito isang tao. Sumubok ulit si Yuan na magtanong kung ano ba raw ito. Walang tugon na natanggap si Yuan, pero matapos ang ilang sandali ay dahan-dahan nang sumagot ang nilalang na nagpakita kay Yuan. Nagulat si Yuan nung sabihin ng tinanong niyang nilalang, na ito na raw ang pangalawa. Kasunod noon ay mabilis na nawala ang napakakapal na water attribute mana at nakita na ulit ni Yuan ang malapit sa kanya na si Merlin. Napatanong si Merlin kung ano raw ang nangyari. Bakit nga raw bigla na lang nabalot si Yuan ng nakakakilabot na mana? Napaisip rin daw siya kung aatakihin niya ba raw ito o hindi. Sumagot naman si Yuan ang hindi rin daw siya sigurado, sana nga raw ay alam niya rin kung ano ito. Naisip ni Yuan na bago nga raw mawala ang nagpakita sa kanyang nilalang ay nakita niya raw ang mukha nito. Pero hindi niya nga raw ito maalala ngayon na parang nabura na lang ito bigla sa kanyang isipan. Napapaisip din si Yuan kung hinihintay ba raw nito na makuha niya rin ang Divine Sky Crystal na nasa kamay ni Zeus sa sinabi nito na ito na raw ang pangalawa. Nagtataka rin si Yuan kung bakit nga raw may kapangyarihan ito ng isang outer gods, at bakit sa mga items ito lumalabas. Napakaraming tanong sa isipan ni Yuan ang gusto niyang magkaroon ng kasagutan. Mabuti na rin daw at umangat ng malaki ang incubation rate ng mahiwagang itlog. Sa ngayon ay nasa 95.94% na ito. Nagtanong si Merlin kung aalis na ba raw ngayon si Yuan. Sumagot naman si Yuan nang iyon na nga raw ang kanyang gagawin. Pinayuhan ni Merlin si Yuan na magpahinga raw muna ito ng isang araw, nagtataka nga raw siya kung bakit sobrang nagmamadali ito. Alam ni Merlin na hindi na magbabago ang pasya ni Yuan kaya sinabi niya na lang dito na bumisita na lang daw ito doon kapag may oras ito. Siguro nga raw sa muling pagbabalik ni Yuan ay may nakatayo na ring estatwa nito sa Britanya. Sumagot si Yuan na bibisita rin daw agad siya, at matapos ang pamamaalam ay umalis na rin agad ito. Bago magpatuloy si Yuan sa sunod na palapag ay natanggap na niya ang notification na makukuha na raw niya ang kanyang naantalang reward sa ginawa niyang World Pioneering Test. Maaari raw siyang pumili kung gusto ba niyang makakuha ng skill o stats. Agad namang pinili ni Yuan ang stats kaya umangat ng tig-1 puntos ang kanyang strength at constitution. Nagtungo na si Yuan sa sunod na palapag at doon ay sinimulan niya agad ang kanyang pagsubok sa ika-26 na palapag.
Nagtagumpay si Yuan na matapos ang pagsubok niyang ito. At doon ay nakakuha siya ng 20,000 points bilang reward. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yuan at agad na ring umakyat sa mga sunod na palapag. Matagumpay niyang nalampasan ang mga pagsubok ng ika-27, ika-28 at ika-29 na pagsubok. Simula nang umalis si Yuan sa Britanya ay nakarating ito sa ika-30 palapag sa loob lang ng 15 araw. Pinagpatuloy ni Yuan ang bilis ng kanyang pag-akyat. Ilan sa mga pagsubok na napagdaraanan ni Yuan ay kinakailangang tapusin ng ilang araw. Anumang hirap ng pagsubok na kinakaharap ng ating bida ay nagawa nitong matapos at mapagtagumpayan. Natapos ni Yuan ang ika-26 na palapag hanggang sa ika-40 palapag sa loob lang ng halos kalahating taon. Nagpahinga si Yuan sa gitna ng isang kagubatan, doon ay nagluluto siya ng isda upang makain at mawala ang kanyang gutom. Ang lugar kung nasaan ngayon si Kim Yuan ay ang Tower Ascendance Testing Area ng ika-41 palapag. Habang kumakain si Yuan ay may mga nagmamasid sa kanya. Pinagmamasdan ng mga ito ang numerong 50 sa ibabaw ng ulo ni Yuan. Sinabi ng isa sa mga nagmamasid na player na hindi raw sila maririnig ni Yuan dahil gumamit daw siya ng mute skill. Binanggit ng kasama nitong kalbong lalaki na 50 raw ang unspent summoning stones na hawak ni Yuan. Malaki nga raw ito para sa isang individual, pero mas maliit raw ito kung ikukumpara sa summoning stones na hawak ng kanilang grupo. Ang pagsubok na kinakaharap ng mga player sa ika-41 palapag ay tinatawag na summon elimination. Kailangan daw nilang tumalo ng mga summons upang makakuha sila ng points. Maaari raw silang makapag-summon gamit ang mga nagkalat na summoning stone sa lugar na nasasakupan ng pagsubok. Ang rank daw ng mga masa-summon nilang kalaban ay nakadepende kung gaano karaming summoning stone ang kanilang gagamitin. Sa pagtaas ng rank ng summon na kanilang matatalo ay sa paglaki rin ng makukuha nilang points. Sinabi ng isa sa mga nagtatagong player na simula nga raw sa ika-25 palapag ay hindi na nila nakita si Yuan sa ranking. Ibinahagi naman ng isa sa mga nagtatagong ito na may balita raw na umaakyat si Yuan ng tore sa pamamagitan ng pagkuha ng pagsubok sa mismong administrator ng bawat palapag. May iba pang araw na nagdududa kung isang lihim na anak si Yuan ng isa sa mga administrator. Sinabihan ng tumatayong pinuno ng grupo ang mga kasamahan nito na magsihanda na raw sila. Sabay-sabay nga raw silang aatake. Nung nakita nila na nagluluto pa rin si Yuan ay nagsimula na ang mga itong magbilang ng isa. Inihanda ng grupong ito ang kanilang sandata sa pagbilang nila ng 2. Habang nangyayari ang ginagawang paghahanda ng mga nagtatagong player ay pinagsasama na pala ni Yuan ang mga hawak nitong summoning stones na nasa kanyang magkabilang kamay. Hanggang sa tuluyan nang nagsama ang bilang ng summoning stone ni Yuan bago pa siya maatake ng mga nagtatagong players. Nung makabilang ng 3 ang tumatayong pinuno ng grupo ay doon na sila sabay-sabay na lumabas upang sugurin ang nag-iisang si Yuan. Dala ang kanilang mga sandata at gamit ang kani-kanilang mga skills ay nagsilabas ang mga ito sa magkakaibang direksyon. Noong papalapit na sila sa pag-atake kay Yuan ay biglang nangamba ang tumatayong pinuno ng kanilang grupo. Nagulat ang lahat ng mga ito nang makita nila ang totoong bilang ng summoning stones na hawak ni Yuan. Hindi sila makapaniwala kung tama ba raw ang nakikita nila na 817 summoning stone ang hawak nito. Nabalot ng apoy ng holy fire ang katawan ng 8 sumugod. Napahiyaw ang mga ito habang nakikita sa kanilang isipan ang kanilang mga pinaka-kinakatakutan. Hindi nila inasahan na nabitag pala sila sa patibong na ginawa ni Yuan. Nung makuha na ni Yuan ang mga summoning stone ng kinalaban niyang grupo ay nakaramdam ito ng panghihinayang. Akala nga raw niya ay tatagal ang mga ito sa kanyang holy fire lalo na't ang mga ito na lang ang natitirang grupo na umabot sa pinakadulo ng pagsubok. Nasabi rin ni Yuan na marami-rami rin daw ang mga itong hawak na summoning stones. Pinaghiwalay ni Yuan ang hawak niyang 1,020 summoning stones sa kanyang magkabilang kamay. Maganda nga raw ang estratehiyang ito upang magmukha siyang mahina. Naisip ni Yuan na hindi niya nga raw inasahan na ganito siya kabilis makakaipon ng 1,000 summoning stones. Ito nga raw ang ikinaganda ng mga multiplayer test.
Hindi niya na raw kailangang maghanap pa ng summoning stone dahil ang ibang mga players na raw mismo ang nagdadala nito sa kanya. Pinagdikit ni Yuan ang dalawa nitong kamay upang magsama ulit ang hawak niyang summoning stones. Naisip niya na oras na raw para tapusin niya ang main test. Nilagyan ni Yuan ng mana ang hawak niyang summoning stone upang mag-activate na ito. Nagtanong kay Yuan ang system kung ilan daw ang kanyang gagamitin. Sumagot naman si Yuan ang lahat daw ng hawak niya, kaya nakatanggap siya ng notification na gumamit raw siya ng 1,020 summoning stones. Biglang nagkabiyak-biyak ang kalupaan sa buong paligid ni Yuan nung makaramdam ito ng isang malakas at madugong enerhiya. Nakatanggap si Yuan ng notification na lalabas daw ang Demon Lord na si Diablo. Napaisip si Yuan nung malaman nito na si Diablo pala ang lalabas kapag gumamit siya ng 1,000 summoning stones. Hindi niya rin inasahan na lalabas ito sa pagsubok ng ika-41 palapag. May binuong araw na alyansa ang mga demons at administrators para sa pagsubok ng palapag na ito. Kaya masisiguradong araw niya na hindi ito ang totoong katawan ni Diablo. Naisip ni Yuan na parang sobra naman daw yata na lumabas sa palapag na ito ang isang demon na namumuno sa isang guild at isa sa mga high ranker na kabilang sa top 20. Hindi nga raw ito makakayanang labanan ng isang regular na player lang. Isang araw bigating personalidad si Diablo na kayang sumira sa balanse ng ginaganap na pagsubok. Napapaisip na lang si Yuan kung sino ba raw ang nakaisip ng hindi patas na pagsubok na ito. Nung unti-unti nang nabubuo ang katawan ni Diablo ay sinabi nito na naantala raw ang mahimbing niyang tulog. Sino nga raw ang mag-aakala na may isang baliw na player na makakaipon ng 1,000 summoning stones at gagamitin niya ito ng sabay-sabay? Tinawag ng demon na si Diablo na small human si Yuan at tinanong kung kilala ba raw siya nito. Sumagot si Yuan ng sino ba naman daw ang hindi makakakilala kay Diablo. Nung makumpirma ni Diablo na kilala nga siya ni Yuan ay tinanong nito kung ano raw ang dahilan ng ating bida para makipagsugalan nito na labanan siya. Hinugot naman ni Yuan ang kanyang espada sa loob ng kanyang inventory at sinabing hindi pa ba raw halata. Nung mailabas na ni Yuan ang kanyang espada na Edge of Nightfall ay sinabi nito kay Diablo na pupugutan niya raw ito ng ulo upang makakuha siya ng maraming points. Humakbang ang demon na si Diablo habang tumatawa, nasisiyahan ito sa karakter na pinapakita ni Yuan. Nung makalabas na ang buong katawan ni Diablo ay pinuna nito si Yuan, na kahit nga raw kilala siya nito ay napakalakas pa rin ang loob nito para harapin siya. Tinakot ni Diablo si Yuan na gagawin niya raw abo ang lahat ng mga buto nito. Kasunod noon ay nakatanggap si Yuan ng mga notification na pumasok daw siya sa Tainted Sanctuary ni Diablo. At dahil raw doon ay mapaparalisado ang kanyang pandama. Hindi naman agad na apektuhan si Yuan dahil nilalabanan pa rin ito ang status condition na domination. Hanggang sa dumating ang nilalaman ng gagawing pagsubok ni Yuan at iyon ay ang talunin daw si Diablo. Nung makita ni Yuan na pinipilit daw siyang maapektuhan ng isang status condition ay naisip nito na hindi niya nga raw ito nagugustuhan. Kailangan niya nga raw solusyonan ang inilabas na sanctuary ni Diablo. Ginamit ni Yuan ang kanyang Cinder Eyes upang labanan ang epekto ng Tainted Sanctuary, at doon ay nagtagumpay siya na malabanan ito. Ginamit niya rin ang kanyang skill na Holy Fire upang alisin ang nagkukulay dugong enerhiya na inilalabas ng Tainted Sanctuary. Nung nagtataka pa si Diablo kung ano ang inilabas na apoy ni Yuan, ay bigla naman siyang tinamaan ng isang nagkukulay itim at dilaw na kidlat. Nagmula ang kidlat na ito sa ginamit ni Yuan na skill na Fragment of Lightning Bolt. Habang tinitingnan ang makapal na usok at alikabok na nagmula sa inatake niyang pwesto ay napapaisip si Yuan kung gumana ba raw ang ginawa niyang pag-atake. May bigla namang lumabas na isang napakalaking kamay na may naghahaba ang kuko mula sa makapal na usok at alikabok. Inatake ng malahiganting si Diablo ang posisyon kung saan nakatayo si Yuan. Nagkawasak-wasak ang palibot at mismong pwesto na inatake nito. Nasiyahan ang demon na si Diablo dahil sa lakas at tibay na pinapakita sa kanya ni Yuan. Bakas pa sa kaliwang braso nito ang huling ginawang pag-atake sa kanya ni Yuan. At habang tinitingnan ang nasa ere na si Yuan ay sinabi ni Diablo na mahusay raw, hindi nga raw ito dapat basta-bastang nagpapatalo ng dahil lang sa kanyang simpleng pag-atake.
Agad na inatake ni Diablo ang nasa ere na si Yuan pero hindi niya ito tinamaan. Nawala sa paningin niya ang kanina lang ay nasa harapan niyang si Yuan. Hanggang sa bigla na lang sumulpot si Yuan at pagharap ni Diablo ay bigla itong tinamaan sa kanyang ulo. Sa tigas ng balat ni Diablo ay hindi ito masyadong napinsala ni Yuan. Hinawi ni Diablo ang nasa ulo niyang si Yuan, kaya tumilapon ito ng mabilis pabagsak sa lupa. Nagawa pa ring makatayo ni Yuan kahit na malakas ang ginawang paghawi sa kanya ni Diablo. Inatake ni Diablo ang lugar kung saan bumagsak si Yuan pero mabilis naman agad itong nakatalon para umiwas. Sa pagtalon ni Yuan ay agad ulit itong naglabas sa suot niyang kaini ng mapinsalang kidlat na may pinagsamang kapangyarihan ng Dark at Lightning attribute mana. Gumalaw si Yuan ng mabilis at inatake ng nilabas niyang kidlat ang demon na si Diablo. Hindi man agad ito napapatumba ni Yuan pero unti-unti nang umeepekto kay Diablo ang mapinsalang kidlat na tumatama sa katawan nito. Bukod sa paggamit ni Yuan ng Fragment of Lightning Bolt ay ginagamit rin nito ang kanyang Holy Fire upang patuloy na alisin ang inilalabas ni Diablo na madugong enerhiya sa kanilang paligid. Ibinuka ng demon na si Diablo ng malaki ang bibig nito at sinabi na hindi niya raw nagugustuhan ang ginagamit na apoy ni Yuan. Mula sa malaking bunganga ni Diablo ay nagpakawala ito ng isang malakas na apoy papunta sa direksyon ni Yuan. Hindi naman nagtamo ng anumang sunog sa katawan si Yuan dahil agad itong nakalayo at nakaiwas sa apoy na pinakawalan ni Diablo. Naisip ni Yuan na mukhang hindi nga raw tumatalab kay Diablo ang epekto ng kanyang Holy Fire. Naisip niya rin na mukhang natural lang ito lalo na't isang demon si Diablo kaya hindi ito basta-bastang matatakot sa mga ganitong uri ng apoy. Marahil nga raw ay hindi rin nalalayo ang mental strength nito sa totoo nitong katawan. Pero mukhang tumatalab daw dito ang Fragment of Lightning Bolt na nahaluan ng kapangyarihan ng Divine Dark Crystal na nasa kaini. Kapansin-pansin na ang mga pinsala na nakuha ni Diablo lalo na sa may ulo nito. Halos naalis na ang balat ng kabilang bahagi ng mukha nito at patuloy pa rin itong lumalaki. Nang dahil sa dark attribute mana ng kaini ay malaki ang nagiging pinsala ng kidlat na ipinapang-atake ni Yuan. Sa galit ni Diablo ay nagbuga ulit ito ng napakalaking apoy patungo sa kinatatayuan ni Yuan. Pinagpatuloy nito ang pagbubuga ng apoy hanggang sa magbaga na ang lugar na binugahan nito. Nung makita ni Diablo na wala doon ang mga labi ni Yuan ay agad siyang naghanap sa kanyang paligid. Humihiyaw ito ng pagalit habang nagtatanong kung nasaan na raw si Yuan. Lingid sa kaalaman nito ay nasa itaas na pala ulit ng ere si Yuan. Habang tinitingnan ang naghahanap sa kanya na si Diablo ay naisip ni Yuan na alam na raw niya ngayon na mayroon siyang skill na tumatalab sa demon na ito. Habang naghahanda sa sunod niyang gagawing pagsugod ay naisip ni Yuan na kailangan niya lang daw ipagpatuloy ang pag-atake gamit ang skill na Fragment of Lightning Bolt. Mula sa ere ay ini-activate ni Yuan ang skill na Sky Step. Kaakibat ng skill niyang ito ang pag-angat ng 100% ng kanyang bilis sa loob ng 5 segundo. Nakapaglakad si Yuan sa ere dahil sa paggamit niya ng Sky Step, at nung mismong nasa tapat na siya ni Diablo ay doon niya binilisan ang paggalaw sa ere at bumulusok pa ibaba upang atakihin ang kinakalaban niyang demon. Habang pababa si Yuan ay napansin ito ni Diablo kaya agad din itong nagpakawala ng apoy na kapangyarihan upang harapin ang kidlat na pabagsak sa kanya. Habang bumubuga ng malakas na apoy ay may biglang napansin si Diablo. Nagagawa nga raw ni Yuan na mapantayan ang inilalabas niyang kapangyarihan. Habang pabagsak at papasugod kay Diablo ay gumamit si Yuan ng gigantification kaya nagkaroon ng lakas ng isang higante ang kanyang katawan. Naitulak ng lakas at kapangyarihan ni Yuan ang apoy na ibinubuga ni Diablo. Bumagsak sa demon na si Diablo ang Black Lightning Bolt na pinakawalan ni Yuan na siyang naging dahilan ng pagkaputol ng kanan nitong braso. Nung mangyari iyon ay naisip ni Diablo na hindi nga lang daw siya basta pinapantayan ng taong ito, ngayon nga raw ay pinupuntirya na siya nito. Napahiyaw sa sakit ang demon na si Diablo dahil sa pagkaputol ng kanyang kanang braso. Habang unti-unting nilulusaw ng itim na mana ang pinagputulan ng braso ni Diablo ay agad ulit na umatake si Yuan at pinutol naman ang natitirang braso nito. Sa pagkakataon namang ito ay naputol niya ang braso ni Diablo gamit ang kanyang Edge of Nightfall na espada. At dahil wala ng mga kamay si Diablo para makaatake,
Nag-ipon ito ng apoy sa kanyang bibig upang gamiting pang-atake. Habang ginagawa ito ni Diablo ay naghanda rin si Yuan at nagpadaloy ng kidlat sa kanyang espada at ginamit ulit ang gigantification upang magkaroon siya ng lakas ng isang higante. Nagsalpukan muli ang nagliliyab na apoy mula sa bibig ni Diablo at ang kidlat na nahahaluan ng dark mana na nanggaling naman kay Yuan. Sa pagkawala ng dalawang braso ni Diablo ay hindi na nito naprotektahan ang kanyang sarili. Nagtamo ito ng malaking pinsala sa kanyang katawan dahil sa lightning at dark attribute mana na nakapaloob sa bawat pag-atake ni Yuan. Sinabi ng sugatang si Diablo na nasurpresa raw siya sa lakas ni Yuan. Sinabi nito na malamang daw ay isang player pa lang si Yuan, dahil sa kasali ito sa nagaganap na pagsubok. Nang hinayang si Diablo sa kakayahan ni Yuan kaya inaya niya ito na sumali sa kanyang Demon Guild. Papayagan niya nga raw ito na maging susunod na Demon King sa sandaling maging isang ranker na ito. Sumagot naman si Yuan na isa raw siyang tao, paano nga raw siya sasali sa isang guild na puro demons lang ang tinatanggap. Sinabi ni Diablo na isang ang tao si Yuan pero isa rin daw itong demon. Pruweba nga raw niya ang demonic energy na nasa katawan nito. Tingin nga raw ni Diablo ay may kakayahan si Yuan na pamunuan ang mga demonyo. Naisip ni Yuan na napansin rin daw pala ni Diablo na mayroon siyang demonic energy. Napaisip din si Yuan sa inalok sa kanya ni Diablo na pagiging susunod na Demon King, palagay niya nga raw ay ito palang ang unang beses na nag-alok si Diablo ng ganoong kataas na posisyon sa kasaysayan ng guild nito. Naisip ni Yuan na mukhang nagustuhan nga raw talaga siya ni Diablo. Kahit nakakaakit ang alok na binanggit ni Diablo ay tinanggihan pa rin ito ni Yuan. Iginiit niya na isa raw siyang tao at wala raw siyang balak na sumali sa kahit na anong guild. Biglang nahati ang mukha ni Diablo pero nagawa pa rin itong makapagsalita. Inulit nito ang sinabi ng ating bida na hindi raw siya sasali sa kahit na anong guild. At doon palang napagtanto ni Diablo na si Kim Yuan pala ang kinalaban niyang ito. Nagpakawala si Yuan ng malaking mapinsalang kidlat na siyang bumasak sa katawan ni Diablo. Bago ito naglaho ay sinabi nito na kapag daw nagbago ang isip ni Yuan ay nakabukas ang kanyang guild upang tanggapin ito. Sinabi rin ni Diablo na irereserba niya raw muna ngayon ang alok na nabanggit niya kay Yuan. Nung maglaho na ito ng tuluyan ay nakatanggap si Yuan ng notification na natalo raw niya ang Demon King na si Diablo. Nasundan pa ito ng mga notification na nakakuha raw siya ng 1,000,000 summoning points. At dahil nakuha ni Yuan ang pinakamataas na puntos ay doon na raw magwawakas ang nagaganap na pagsubok. Natanggap na rin ni Yuan ang notification na nakapasa raw siya sa pagsubok ng ika-41 palapag. Makakakuha raw siya ng 100,000 points at item na Diablo's Horn bilang reward. Ang deskripsyon ng Diablo's Horn ay matatanggap daw ng nagmamay-ari ang blessing ng Demon King of Fire and Destruction na si Diablo. Maaari raw makakuha ang nagmamay-ari ng pabor mula sa mga demons gamit ang item na ito. Umangat din ang proficiency ng demonic body ni Yuan. 40 na ang demonic energy ni Yuan dahil nadagdagan ito ngayon ng 20. Tinanong din si Yuan ng system kung gusto na ba raw niyang mag-teleport sa sunod na palapag.